na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 3 taong gulang na bata patay matapos paghahampasin ng kawayan at iniuntog pa sa semento ng kanyang lolo. Insidente ng pagnanakaw sa Mangkayan, Benguet na hulikam. Ilang transmission lines at planta nagkaaberya kaya kulang ang supply ng kuryente. At waterfalls na tinaguriang Spring of Love, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Luzon Grid muling isinailalim sa red alert status mula 2 p.m. hanggang 11 p.m. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ayon sa Department of Energy, may mga plantang pumalya ngayong araw dahilan para numipis ang supply ng kuryente. 5 solar lights ay ikinabit ni Mark sa kanilang bahay. Bumili na rin siya ng rechargeable fan para magamit ng kanyang mga anak sa tuwing nawawalan ng supply ng kuryente. Mahirap daw na walang supply ng kuryente, kagaya kahapon na ilang oras nawalan ng supply ng kuryente sa Dagupan City. Mahirap po, mainit. Opo. Kawawang mga bata? Kawawang mga bata po. Ikaw, ilan ang anak mo, sir? 3 po, ma'am. Patuloy na pinaghahanda ang mga electric consumers sa posibilidad na mawalan ng kuryente ngayong araw. Dahil na rin yan sa muling pagnipis sa supply ng kuryente. Sa anunsyo na nilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, muling isinailalim sa red alert ang power grid sa Luzon. Nagsimula kaninang alas 2 ng hapon at magtatagal hanggang alas 11 mamayang gabi. Isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid kaninang 1:00 hanggang alas 2 ng hapon at mamayang alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. Sabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan sa panayam ng Super Radyo DCWB. Ilang planta transmission lines na nagkaaberya kaya nagkaproblema sa supply. Sa init ng panahon, pag na-maximize yung kanilang usage, yung iba nagpi-fail, bigla lang bumibigay. Although supposed to be, meron silang preventive maintenance, pero of course, hindi mo rin masabi yung limit ng mga materialis nila. Kasabay ng patuloy na pagnipis sa supply ng kuryente, ang panawagan ng mga power distributor na magtipid sa konsumo sa kuryente. Gusto namin makatipid ng sa kuryente, lalo kung sa medyo sa gabi, may maraming solar na gamit namin, bali 4. Sa grid status update na nilabas ng DOE, nasa 13,508 ang available capacity, habang nasa 13,881 ang peak demand sa Luzon ngayong May 15. Chris, panawagan ng DECCORP, ganun din ang ibang ng ibang electric cooperatives sa probinsya ng Pangasinan na patuloy na umantabay ang mga electric consumers sa abiso nilalabas ng NGCP. Ganun din ng DOE kaugnay doon sa status ng Luzon Grid. Araw-araw yung posting ng NGCP at ng DOE kaugnay sa available capacity sa Luzon Grid. Samantala, naglabas ng abisong NGCP kaugnay doon sa mga lugar na posibleng makaranas ng temporary power interruption simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 mamayang gabi. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Patay ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos na paghahampasin ng kawayan at iniuntog pa raw sa simento ng kanyang 57 anyos na lolo. Nakaalerto si Sandy Salvacio. Pinaglalamayan na ngayon sa kanilang bahay sa barangay Nantangalan, Pusurubio, Pangasinan ang 3 taong gulang na batang lalaki. Nasawi ang bata matapos umano siyang paghahampasin ng kawayan at iniuntog sa semento ng kanyang 57 anyos na lolo. Nadala pa sa isang ospital ang bata pero kalaunay binawian din ng buhay. Nangyari ang insidente sa bahay mismo ng lolo at lola ng biktima kahapon. Sa death certificate, traumatic brain injury ang naging immediate cause of death ng bata. Nasa ospital po. Ang alam ko naman, na maaaring nalaglag lang or masakit, nagsusuka lang. Nanghihina na po ako. Hindi na po ako nakatayo dun sa harap niya po.
Ayon sa ina ng bata, pareho silang nagtatrabaho ng kanyang asawa kaya madalas sa bahay ng kapatid niya iniiwan ng anak. Pero kahapon lang, maaga raw nagtrabaho ang kapatid ng ina kaya sa magulang muna ng kanyang mister iniwan ang kanilang anak. Naghihinagpis ang magulang ng bata. Iginiit nila na hindi nila pinabayaan ang nag-iisang anak. Maaga po yung duty ko. Kaya sabi ko dun sa binan ko, iwan ko na lang sa kanya kasi rest day niya rin po. Naglalaba raw ng damit ang lola ng bata na walang kaalam-alam na sinasaktan na pala ng kanyang asawa ang kanyang apo. Ayon pa sa kaanak, pag-uwi raw ng lola ay nadatnan niya na lang ang asawa nito na nagpupunas ng dugo sa sahig bago nakita ang kalunos-lunos na itsura ng apo. Agad niya itong itinakbo sa ospital. Nagtungo ang news team sa mismong pinangyarihan ng krimen at nadatnan pa namin ang bakas ng dugo sa loob ng bahay. May duguan pang bakas ng paa na pinaniniwala ang sinubukang lumayo ng bata sa kanyang lolo papunta sa isang kwarto. Wala, kasi may gumagawa ng ano doon. Hindi namin marinig yung grinder ba. Kaya tapos pinapatulog ko yung dalawang bata. Agad namang naaresto ang sospek na nagtangka pa umanong tumakas. Ayon sa kaanak ng sospek, nakararanas umano ito ng depresyon at hindi nila inakalang hahantong ito sa ganitong karahasan. Sorry po. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang PNP habang inihahanda ang kasong parricide na isasampa laban sa sospek. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nasunog ang 2 palapag na bahay sa Cervantes, Ilocos Sur. Nakatutok, Glam Caligdan, Dizon. Tinupok ng apoy ang 2 palapag na bahay na yan sa Barangay Malaya, Cervantes, Ilocos Sur, gabi noong Miyerkules. Nadatnan daw ng BFP Cervantes na malaki na ang apoy dahil gawa sa kahoy ang ilang bahagi ng bahay. Sa pagkandak po namin ng initial investigation, meron po kaming nakikitang malaki po yung kutob namin o paniniwala namin na galing po ito sa electrical system ng bahay. So sa may bandang fuse box po nila. Kwento ng kaanak ng may-ari ng bahay, nasa labas sila nang mangyari ang insidente. Paglabas ng kanilang lola, saka na lang nila nakita ang apoy. Sa inisyal na tala ng BFP, nasa mahigit 500,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala namang nasaktan sa sunog. Nagtagal ng kalahating oras ang sunog bago idineklarang fire out at umabot sa unang alarma. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng otoridad. Nagpaalala ang BFP ngayong nararanasan ng patay-sinding koneksyon sa kuryente na malimit pinagmumula ng sunog. Ugalin po natin i-off o patayin yung circuit breaker natin o fuse box bago tayo malis ng bahay. At ganun din po yung pagkaalis natin ng mga saksakan. Mga appliances na nakasaksak sa ating bahay. Kuha ang video na yan ng isang netizen sa Barangay Santa Maria, Binalonan, Pangasinan, gabi noong Miyerkules. Mula sa di kalayuan, tanaw ang nasusunog na mga puno ng kawayan. Agad naman umanong inireport sa BFP ang insidente at agad ding naapula ang sunog. Glam Caligdan, Dizon, One North, Central Luzon. Samantala mga kapuso, may nakaambang oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, kung pagbabatayan ang bentahan sa means and flats ng Singapore sa nakalipas na 4 na araw, posibleng 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 75 centavos naman hanggang mahigit na piso sa gasolina. Ayon sa Department of Energy, hihintayin pa ang resulta ng bentahan para sa pinal na galaw sa presyo ng petrolyo. Si 63 anyos na pedicab driver kinilala matapos na magbalik ng bag ng balikbayan na naglalaman ng pera at mga alahas. Atin siyang kilalanin sa report. Sa panahong marami ang sumusubok dumiskarte para kumita, isang padjak driver ang nagpaalala na may mga bagay na hindi kailanman dapat ipagpalit, ang dangal at katapatan. Halos 5 dekada nang nagpapadyak ang 63 anyos na si Tatay Larry Manawis na tubong Barangay Tabag, Mangadan, Pangasinan. Binuhay ng kanyang pagpapadyak ang kanyang pamilya at naitaguyod ang pag-aaral ng kanyang 3 anak. Nasubok ang prinsipyo ni Tatay Larry nang may maiwang bag sa kanyang pedicab. At hindi siya nagdalawang isip na ibalik ang bag sa kanyang pasahero. Pero nung pabalik na ako, pagdating ko ng paradahan namin, nakita ko na lang yung bag. Kaya nung makita ko yung isang tao ni Mayura na nagmumotor din,
Sa kanya ko niya binigay. Inabot yung bag. Natukoy ang may-ari ng bag na isang senior citizen na balikbayan mula sa San Jacinto, Pangasinan. Laman ng bag ang 700 pesos cash, hindi matiyak na halaga ng US dollars, cellphone, alahas at mahahalagang IDs. Ito na raw ang ikatlong pagkakataon na nagbalik si Tatay Larry ng napulot na gamit. Masaya. Dahil naibalik po yung pag-aari nila. Saka hindi naman talaga sa amin yun. Kaya saka laging sinasabi sa akin ng asawa ko na pag napulot ako, ibibigay ko na lang sa may-ari. Kinilala ng lokal na pamahalaan ang katapatan ni Tatay Larry. Binigyan din siya ng pabuya ng LGU at ng may-ari ng bag. Sa mundong madalas inuuna ang pansariling kapakinabangan, ang kwento ni Tatay Larry ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa laman ng konsensya. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nanghihinayang ang 36 anyos na babaeng may-ari ng sari-sari store sa Barangay Poblasyon, Mangkayan, Benguet matapos na tangayin ng kawatan ang kanyang body bag at wallet. Kwento niya nakaidip daw siya sa loob ng kanyang tindahan hapon noong Martes. Pero pagising, nawawala na ang kanyang bag na naglalaman ng pera, passbook at wallet. Tinangay rin ng kawatan ang kanyang cellphone na nasa 25,000 pesos ang halaga. Hindi nahagip sa CCTV camera sa loob kung saan dinampot ng lalaki ang mga gamit pero kita ang paglabas ito sa sari-sari store. Inireport na sa pulisya ang insidente at patuloy ang backtracking ng otoridad sa mga CCTV footage upang matukoy ang kawatan na dayo raw sa lugar. Nagpaalala ang otoridad na maging maingat at mapagbatsyag upang makaiwas sa kahalintulad na insidente. Patay ang 18 anyos na lalaki matapos na matangay ng malakas na agos at malunod sa dagat sa Dagupan City. Tutukan sa report. Makadiyos at mapagmahal sa kanyang mga magulang at kapatid. Ganito ilarawan ng mga kaanak ng 18 anyos na si Sin Racamada noong siya'y nabubuhay pa. Isang sakristan si Sin na naipaulat na pumanaw kahapon matapos malunod sa dagat na bahagi ng barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Nagtungo umano yung biktima kasama ang kanyang mga churchmate sa lugar upang mamasyal at magpahangin. Wala raw sanang balak ang grupo na maligo sa dagat dahil nais nilang umuwi agad sa kanilang mga bahay sa Barangay Lanas, Mangadan, Pangasinan. Ngunit base sa ulat, sinabi umano ng biktima na marunong siyang lumangoy kaya nag-aya itong maligo sa dagat. Pagdating sa mas malalim na bahagi ng tubig, tinangay umano siya ng malakas na alon at agos. Pansamantalang nasagip naman siya ng kanyang makasama, subalit dahil sa malakas po ang current po ng tubig, ay muli po siyang natangay hanggang sa tuluyang lumubog. Agad namang rumisponde ang ilang mangingisda upang hanapin ang biktima. Nang matagpuan, dali-dali itong dinala sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Wala na si Sin, kaya yun, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ganito pala, mahirap ang mawala ng anak. Maging maingat po sa paglangoy, lalo na sa mga lugar na may malalakas ang alon at malalim na bahagi po dyan po sa may kahabaan po ng Bunuan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Arestado ang isang Chinese national matapos umanong manggulo sa isang kasino sa Santa Ana, Cagayan. Narito ang report. Arestado ang isang Chinese national matapos umanong manggulo sa isang kasino sa Santa Ana, Cagayan. Kinilala ang suspect na si alias Tim, tubong Shandong, China at kasalukuyang naninirahan sa Santa Ana. Rumisponde ang mga otoridad. Doon nahulihan ang suspect ng 19 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Napag-alaman din na lasing ang 33 anyos na suspect nang mangyari ang insidente. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang suspect na wala pang pahayag. 77 rim at 10 iba pang pakete ng smuggled na sigarilyo
ang nasabat sa anti-illicit cigarette interdiction operation ng autoridad sa isang Indian national sa barangay Kiniway, Besao Mountain Province. Nagkakahalaga ng mahigit 850,000 pesos ang mga nasamsam na kontrabando. Mahaharap sa patong-patong na reklamo kabilang ang paglabag sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law ang suspect. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang dalawang dayuhan. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, sinimula na ang pamamahagi ng cash relief assistance sa mahigit 2,000 jeepney drivers sa Pangasinan. Ang detalye sa report. Bagamat 4 na sunod na linggo nang bumabang presyo sa kada litro ng diesel, hindi pa rin daw sumasapat ang kita ng mga jeepney driver sa laki ng gastusin sa araw-araw. Swerte na raw kung kumita ng 400 pesos sa kada araw. Pero kung susumahin ay kulang pang halagang ito sa gastusin sa pangangailangan ng pamilya. Kaya naman malaking tulong para sa mga jeepney driver ang cash relief assistance na ipinamahagi ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para makatulong sa mga sa pamilya namin. Pandagdag sa gastos. Mahigit 4,000 jeepney driver sa Region 1 ang makatatanggap ng tig 5,000 pesos na cash assistance. Mahigit 2,000 sa mga driver ay mula sa Pangasinan. So aside po sa fuel subsidy na ibibigay ng DOTR at ng LTFRB, meron din po tayong CRR or cash relief assistance galing naman po sa DSWD. Reklamo ng ilang jeepney driver, hindi raw lahat ay nabigyan ng ayuda. Gaya sa Asingan Jeepney Driver and Operator Transport Cooperative na mahigit 10 tsuper ang wala sa listahan. Hindi po yung mga driver po namin, hindi lahat. Nag-submit din kami lahat ng mga document pero mga iba wala. Sabi nila sa amin, kinuha namin sa DSWD, sa susunod na daw, second batch, gano'n sabi nila po. Tiniyak ng LTFRB na lahat ng tsuper ay mabibigyan ng cash relief assistance. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Umani ng papuri at mataas na ratings ang pilot episode ng GMA Prime series na The Master Cutter. Parehong mataas ang ratings niyan sa GMA at GTV. Action-packed kasi ang mga eksena sa unang linggo pa lang ng serye. Sa episode kagabi, ipinakilala na ang pamilya ni Atoy, played by Dingdong Dantes, matapos niyang bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Ipinakita rin ang mga alaala niya sa kanyang yumaong ina, played by Jackie Lu Blanco. Binisita rin ni Atoy ang puntod ng kanyang ina at humingi ng tulong para sa relasyon nila ng kanyang ama na si Delphine, played by Joey Marquez. Dapat abangan sa episode ngayong araw ang bagong misyon at maaaksyong eksena. Mapapanood ang The Master Cutter sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon pero maging handa pa rin sa tsansa ng thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, pati na sa ilang bahagi ng Central Luzon. May tsansa ng malalakas sa ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Easterlies pa rin ang makakaapekto sa bansa hanggang sa weekend at magdadala ng mainit na panahon na may kasamang pag-ulan. Pulis arestado sa drug buy-bust operation sa City of San Fernando, Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida.
Kalaboso ang 28 anyos na pulis matapos maaresto sa drug bypass operation sa barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga magtatanghali noong Martes. Kabilang ang target sa listahan ng high-value individual ng mga otoridad. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na magkuhanan ng pahayag ang suspect. Hindi po natin ito tolerate kung ano man ang mga masamang gawain na yan, mapapulis man yan o kung ano man po ang ranggo niya. They will face. Balik kulungan ng 40 anyos na lalaki matapos maaresto sa drug bypass operation ng PIDEA sa barangay San Simeon, Corimao, Ilocos Norte. Dati na umanong nasangkot sa kalakalan ng illegal na droga ang suspect ayon sa otoridad. Nagkuha sa suspect ang 1 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 6,000 piso. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. Arestado rin ang 46 anyos na lalaking high-value individual sa drug bypass operation ng PIDEA sa barangay Pantay Tamurong, Kawayan, Ilocos Sur. 3 gramo ng shabu ang nakuha sa suspect. Nagkakahalaga ito ng mahigit 20,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sinibak sa serbisyo ang 7 tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagdanakaw ng pera na gagamitin sanang ebidensya. Ayon sa pulisya, October 2024 nang isagawa ang operasyon sa isa umanong Pogo Hub sa Bagak, Bataan. Nasabat doon ang mahigit sa 141 million pesos at matapos ang 1 taon, naglabas ng utos ang korte na ibalik ang pera para magamit na ebidensya sa investigasyon sa kaso. Nang ibalik ang pera nitong November 2025, kulang na ito ng mahigit sa 13 million pesos. Napagalaman ding pinalitan ng budol money ang isinauling pera para magbukang kumpleto. Hinatulan ng guilty sa administratibong kaso na grave neglect of duty, grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of a police officer ang mga sangkot na pulis. Wala silang pahayag. Mga kapuso, isang fantastic weekend ang aabangan sa GMA Regional TV Kapuso Mall Show sa San Carlos Town Center, San Carlos City, Pangasinan. Amazing performances ang matutunghayan mula sa casts ng upcoming GMA Afternoon Prime Series na Kamao. Abangan sila Anton Bingzon, Bruce Roland, Therese Malvar, Chanti Videla, Tito Marcy, and Tito Abdul. Bukas sa Puyan, Sabado, 4 p.m. sa San Carlos Town Center Activity Area. See you there, mga kapuso! Busay Falls na tinaguriang Spring of Love. Perfect na diving spot. Ating pasyalan sa report. Mga kapuso, nasubukan mo na ba ang lahat ng paraan pero hindi pa rin maibsan ang init ng panahon? Halina't ating pasyalan ng Busay Falls sa Barangay Calabang, Bani, Pangasinan. Maliban sa refreshing spring water, tiyak na mamamangha at marerelax sa natural nitong ganda. May 40 talampakang waterfalls ang Busay Falls na tinagurian ding Spring of Love. Perfect spot para sa cliff diving, kasabay ng pagtatampisaw sa tubig. At kung kaya pa, pwede rin mag-trekking sa lugar. Makipag-ugnayan lang sa Barangay Council upang mapuntahan ang lugar. Scenic view naman ang hatid ng Pozorobo Beach sa Santa Ana, Cagayan. Perfect spot ang lugar para sa camping with friends and loved ones. May enganyong magtampisaw dahil sa lino ng tubig. And check your gears, mga kapuso, dahil breathtaking din ang coral beds kung may plano kang mag-snorkeling. IG-worthy rin ang ambience para sa picture taking. At kung napagod na, abay mapapawi ang lahat ng yan sa ganda ng view ng sunset. O, saan ang susunod na trip natin? Mga kapuso, i-share nyo na sa 1 North Central Luzon FB page ang inyong travel adventures. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Halo-halong kalandian, intermitidang halo-halo at chismosang ube, patok ngayong tag-init. Ating tikman sa report. Dahil sa mainit na panahon, in demand ang mga pampalamig ngayon.
tulad ng isang tindahan sa Santa Barbara, Pangasinan na nag-aalok ng masarap na halo-halo na may kakaibang pangalan. Tulad na lamang ng intrimididang halo-halo na talaga namang siksik sa mga rikado. Nariyan ang beans, kamote, mga prutas at ice cream at mayroon pang itlog na maalat na topping. Para sa mga marites dyan, mayroon din silang chismosang ube na kapag iyong natikman ay siguradong mayroon kang ichichismis to the max hanggang gabi. Chismoso. Dahil maraming cheese, kaya nasabing chismosang ubi po. Sa unang tingin, tila ordinaryong halo-halo lang ito na puno ng ube at ice cream. Leche flan at sari-saring prutas mayroon din. Pero ito ang pinipilahan. Kaakit-akit at siksik-liglig na kung tawagin ay halo-halong kalandian. Overload na po siya, tapos masarap po siya. Kaya binabalik-balikan din po ng mga tao po. Imbes na mais, saging naman ang bibida sa kanilang saging konyelo halo-halo. Masarap na, masustansya pa. Ang mood mo raw ay gaganda kapag natikman na. Ngunit may kasambihang, daig ng kalandian ang kagandahan. Dahil ito ang piniling kainin ng customer na si PJ nang siya'y napadaan. Creamy po siya, masarap. Tapos yun po, medyo unique yung lasa niya. Unique din yung pangalan. Oh, ano ang susunod na food trip natin? I-share na yan sa One North Central Luzon Facebook page ang inyong food adventure at cravings. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida. One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-may-init na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Ilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.